Ayan po. So, isa pong mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid. So, this is a recorded sharing of devotion po natin. Ayan. So, ngayon po ay day 148 na po tayo. And if you have your Bibles with you, pakibuksan po natin sa Psalm 123 at akin pong pinamagatan, yung aking pong sharing, mga matang nakatuon sa Panginoon. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. God Heavenly Father, amin kayong pinupurit, pinapasalamatan sa panibagong araw at buhay. Muli, O Lord, kami po ay sasalop ng inyong pong pagpapala sa pamagitan po ng inyong pong salita. Lord, busugin niyo po kami ng inyong pong salita ngayong umaga. Pangunahan niyo po yung aming pong gawain. Kayo po ang aming magiging guro. At kami naman, Panginoon, ay magpapaturo sa inyong mga salita. Lord, ah inyo po kaming i-bless today. Ito po aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. So, hindi ko po mababati ang mga kung sino po yung nandito ngayon, pero good morning po sa inyo. Okay, so konting background lang po no sa ating pong sharing ng chapter 123 ng Psalm. So actually po mga kapatid, simula po chapter 120 to 134. So 15 chapters po 'yan. Mapapasin po ninyo na may nakalagay po na awit ng pag-akyat. Sa NLT, sa English po, a song for pilgrims ascending to Jerusalem. So ito po ay isang salmo o mga awit ng pag-akyat kung saan inaawit po no ng mga nagpipilgrim. Kung saan po annually ito po ay ginagawa no during the Festival of Unleavened Bread, Festival of Harvest, and Festival of Shelters, kung saan ito po ay utos ng Diyos sa mga Hudyo doon po sa Deuteronomy chapter 16. Ngayon, ito po'y kanilang ginagawa, ito'y kanilang inaawit habang sila po'y umaakyat no, sa hagdan ng templo sa Jerusalem. So katulad po sa ating mga Pilipino, 'di ba, tuwing Pasko, marami pong mga kababayan po natin ang umuwi sa ating bayan, no, nagbabakasyon, may mga tugtugan, may mga kantahan, 'di ba, ng mga Christmas carols. Parang ganito po yung mga awit ng pag-akyat. Kung saan po yung mga nagpipilgrim, no, sa ibang lugar, pupunta sila sa ganitong festival at sila po ay aawit no habang sila po ay umaakyat. So kung ang mga Christmas carols po natin is about kasiyahan, no, kainan, regalo, pagmamahalan at pagkakaisa, ang mga awit na ito na ating pong aaralin, no, yun nga, from chapter 120 to 134, ay nagsisilbing paalala, no, ng katapatan, pagpapatawad, kapayapaan, pag-asa, at marami pa pong iba. Ngayon, sa mundong madalas na hinihingi po ang ating pong atensyon, like social media, mga showbiz, mga balita, no, mobile games, no, sobrang distracted na po talaga tayo. And this morning ay tinatawag po tayo ng salmo na ituon po yung ating pong tingin o atensyon hindi sa ingay ng mundo o ng ating mga kalagayan o opinion ng ibang tao patungkol sa atin, kundi yung atin pong pagtingin ay dapat nakatuon sa Panginoon lamang. So ano po ang sinasabi ng Psalm 123 po sa atin? So dahil maigsi lang naman po ang chapter na ito, ay gusto ko pong basahin no ang buong chapter. So awit ng pag-akyat. Sa verse 1 po. Sa iyo'y aking itinitingin ang mga mata ko. O ikaw na sa kalangitan ay nakaupo sa trono. Gaya ng mga mata ng mga alipin na nakatingin sa kamay ng kanilang Panginoon, gaya ng mga mata ng alilang babae na nakatingin sa kamay
ng kanyang Panginoong babae, gayon tumitingin ang aming mga mata sa Panginoong naming Diyos hanggang sa siya'y maawa sa amin. Maawa ka sa amin, O Panginoon. Maawa ka sa amin, sapagkat labis-labis na ang paghamak sa amin. Ang aming kaluluwa'y lubos na napupuno ng paglibak ng mga nasa kaginhawaan ng paghamak ng palalo. Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. So dito po, the psalmist directs us to gaze upward. Na ating pong ituon yung ating pong mga mata sa Diyos na nakaupo sa kanyang trono sa langit. Mga kapatid, kung kinikilala po natin na ang Diyos ang ating hari, na siya ang may kapangyarihan at may kontrol sa ating pong buhay, kailangan po na sa Kanya lang tayo nakatingin. Ngayon, ang tanong ko sa iyo kapatid, saan ka nakatingin ngayon? Saan nauubos ang oras mo? Ang maganda po dito sa salmista, meron po siyang ginamit na metaphor. No? Ang sabi doon, gaya ng mga mata ng mga alipin na nakatingin sa kamay ng kanilang Panginoon. Ngayon, hindi po ito tungkol sa mapang-aping pagkaalipin o pag-aalila, kundi ito po tungkol sa ganap na dependence ng alipin sa kanyang amo o Panginoon. Kasi mga kapatid, noong unang panahon, ang ginagawa po ng mga alipin ay binabantayan nila yung kamay. No? Nakatingin sila doon, no? Sa kanilang Panginoon, hindi lamang para bantayan yung signal ng kamay para sa pag-utos, kundi pati na rin po doon sa probisyon, sa proteksyon, sa pabor o awa ng kanila pong amo. At yung kanila pong kabuhayan ay nakasalalay, no, sa kalooban at kabutihang loob ng kanila pong amo. At ito mga kapatid, yung postura ng salmista sa harap po ng ating Panginoon. Ano po yung posture ng psalmist dito? Yung kanyang buong pagtitiwala, yung kanyang matyagang paghihintay, at yung siya ay umaasa, no, sa awa ng Diyos. Hindi po ito yung parang nagiging demanding po tayo o demanding yung psalmist dito, kundi yung merong pagpakumbabang nagsusumamo. Batid po na yung awa ng Diyos ang tanging pag-asa ng salmista. At sa atin din po na yung awa ng Diyos yung ating pong pag-asa. Ngayon po, sa umagang ito, sa ating pong pag-aaral ng chapter 123, meron po akong iiwanang tatlong bagay para po i-reflect po natin. Ano po ba ang message nito sa atin? Well, una po, yung upward gaze. Ang sabi, to you I lift up my eyes, to you who are enthroned in heaven. Saan ka po nakatingin, kapatid, kapag nahaharap ka sa problema? Yung pakiramdam mo ay hindi ka na tinatantanan ng problema, na parang it seems everything is falling apart, na kahit anong effort mo, parang walang nangyayari. Ang iyon bang mga mata ay nakatingin sa problema o nakatingin sa ibang tao o sa Diyos? Ang salmista po ay nagbibigay sa atin po ng modelo ng isang sadyang pagpili kung saan dapat tayo tumingin. Ito po ay hindi isang passive stare o yung nakatitig lang tayo sa kawalan na parang malayo yung ating pong tingin, kundi mga kapatid, ito ay isang aktibong posture ng faith natin. Kinikilala nito ang pinakamataas na otoridad ng Diyos at ang kanyang presensya ay higit sa lahat ng ating pong mga struggles ng ating pong buhay.
Kung papaano po na ang alipin dito ay lubos na umaasa sa kanilang amo para sa lahat ng bagay, tayo po ay tinatawag na umasa sa Diyos para sa bawat pangailangan po natin. Katulad halimbawa ng yung kanya pong patnubay, yung kanyang kalakasan, yung kanyang pag-sustain sa atin, yung kapayapaan, at lalo na po no sa mercy, yung awa ng Diyos. And speaking of God's mercy sa atin, binanggit doon yung waiting for mercy. At yun po yung pangalawang bagay na gusto pong iwanan sa inyo. Sabi doon, gayon tumitingin ang aming mga mata sa Panginoon naming Diyos hanggang sa siya'y maawa sa amin. Yung salitang hanggang, no, hanggang, it signifies signifies what? A waiting period. It implies patience and persistence. Minsan po naiinip na tayo, di ba? Nakatingin naman ako pero bakit parang ang tagal? Parang nakalimutan na ata ako ng Diyos. Kaya ang ginagawa po natin ay suko na. Ayoko na. Umiiwas lang tayo no, sa pagtingin sa Kanya. Mga kapatid, ang salmista po ay tayo po ini-encourage niya na be patient, be persistent, na ang tandaan natin na ang timing ng Diyos ay hindi natin timing. Maring maramdaman po natin ang bigat ng ating mga paghihirap ngayon, mga pasanin, at nagtataka tayo na bakit parang hindi dumadating yung ginhawa sa buhay ko, na parang hirap na hirap ako. Mga kapatid, tayo po'y hinihikayat ng salmista na manatiling nakatutok yung ating pong paningin, yung ating pong mga mata, at patuloy po na maghintay hanggang sa siya ay maawa sa atin. Dahil mga kapatid, asahan po natin na kung tayo po ay nanatiling nakatutok, no, ang ating paningin sa Diyos, darating din po ang kanya pong awa sa ating pong mga buhay. Ang ating pong trabaho, our job, ay magtiwala sa kanyang perfect timing. And the third thing na aking pong iiwanan sa inyo is the enduring contempt. Na talagang in reality, sa buhay po natin ngayon, meron talagang suffering, meron talagang paghihirap. Kasi, yun nga, we live in a broken world. Sabi nga po ng salmista, have mercy on us, Lord, have mercy on us. For we have endured no end of contempt. We have endured no end of ridicule from the arrogant, of contempt from the proud. So dito po, ang salmista, hindi po siya umiiwas sa sakit na kanya pong naramdaman dahil sa karanasan ng pangungutya ng mga tao sa kanya. Kasi tandaan natin na ang bayan ng Israel ay talaga naman pong kinutya, no? They were scorned, pinapalibutan sila ng mga bayan na ayaw sa kanila, 'di ba? Minamaliit sila. And ito po, no, katulad nitong karanasan ng Israel, ng mga Hudyo, ay tunay na karanasan din po natin. Perhaps you felt overlooked, dismissed, ridiculed because of your faith. Pwedeng you are being ridiculed because of your values or simply for who you are. Di ba? So, this psalm, no, acknowledges, no, that pain. Kaya nga po sinabi niya, no, sa verse 4, verse 3. But even in this pain, mga kapatid, kailangan po na yung mata po natin ay nakatuon sa ating Diyos. At ang solusyon po is not to fight back with pride, but to seek God's mercy. So mga kapatid, sa tatlong bagay na ito ay gusto ko po kayong iwanan, no, ng tatlong katanungan as we apply and reflect dun sa ating pong nakuha na pulot. Sa anong area ng buhay po natin na kailangan natin ng
na consciously we lift our eyes to the Lord today? No? In what areas of your life do you need to consciously lift your eyes to the Lord today? Are you currently enduring any form of contempt or ridicule? And how can you respond by fixing your eyes on God's mercy rather than the source of the pain? And the last question, what does it mean for you to wait patiently for God's mercy even when circumstances are difficult? Nawa mga kapatid, sa umagang ito, ang message po ng Psalm 123 encourage you today to keep your eyes firmly fixed on the Lord, knowing that His mercy is unfailing and His timing is perfect. So again po, paumanhin kung hindi ko po kayo isa-isang mabati ang inyo pong mga pangalan. Alam ko po na kayo po ay masugid na nanonood, hindi lamang nanonood, kundi kasama po sa ating pong devotion. So good morning po and let's pray. God, Heavenly Father, we lift our eyes to you. We acknowledge your sovereignty sa buhay po namin. Your power over all things. Kayo po ang may control ng aming pong buhay. Lord, minsan sa nangyayari sa buhay po namin, hindi namin maintindihan na parang hindi kami tinatantanan ng problema, parang walang nangyayari despite sa aming pong mga effort, sa amin pong mga ginagawa. Lord, bigyan niyo po kami ng patience, bigyan niyo po kami ng puso na lagi pong magtitiwala sa inyo. Katulad po ng alipin na lagi pong nakatingin sa kanya pong amo, ganun din po kami. We want to fix our gaze, our eyes on you alone, knowing that all our help and hope comes from your hand. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. Patawarin niyo po kami kung sa maraming pagkakataon kami po ay nagdududa sa inyo pong gagawin sa buhay po namin na nagiging impatient po kami. Lord, have mercy on us. When we endure contempt, mga pangungutya dahil sa aming pong faith or any form of suffering, Lord, help us to keep our eyes fixed on you, trusting in your perfect timing and abundant grace. Fill us, Lord, with your peace as we wait for your mercy to be fully revealed. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Maraming salamat po mga kapatid and good evening po.